buhay na Vietnam. Normal nila yung ganito na maraming motor, na kultura din nila yung medyo mabusina. Di rin uso yung stoplight dito. Napunta kami sa parang divisoria nila dito, Old Quarter. Para siyang kada street daw, iba-iba yung specialty natin da. So, pag nandito ka sa Vietnam, embrace mo yung chaos kasi mukha lang magulo pero ganun yung kultura nila eh. Makain kami ng buncha. Yan, ginagawa rin namin sa bahay ito eh. Oh. Welcome to Hanoi at night. Ganda rito, buhay na buhay ang kalsada. Kahit parang medyo chaotic ng konti, makalaking tulong yung malamig. Parang Pinas lang dito. Marami ding motor. Hindi naman sila kabilisan. Kaibahan lang, mabusina lang sila. Tapos, yun, malamig yung klima dito. Parang ilang pinagkaiba. Kung mahilig ka sa ganito, buhay na buhay talaga yung kalsada. Parang hindi ka mabubore dito. Parang gusto kong bumili ng nutshell nila. Parang sombrero. Kaya dali na kunwari, punta kang mga Siargao, ganyan. Hindi masyado strict sa helmet sa atin. Madali lang dalin. Yan, si Mrs. nakabili na, 2 palda. Parang divisoria lang talaga dito guys. Oh. Yung napuntahan namin na lugar. Excited na ako magmotor dito mga tol. Pero sa ano tayo, Sapa. Gagawin mo lang, pag gusto mo magmotor dito, maging kamote ka. Yun, magiging ano ka na. Lokal ka na dito. Basta kamote ka, ganun gawin mo. Okay ka na, pasok in ka na dito. Mahilig ako sa motor pero mananawa ka rin pala sa motor dito. Matanda or papasok sa opisina, babae, lalaki. Talagang yun yung main na gamit nila dito. Siguro dahil tahimik yung mga motor nila, yung busina yung ginagawa nilang pang warning. Lalo kung tatawid sila sa intersection. Guys, solid kape dito sa Vietnam. Harap coconut coffee and egg coffee. Marami ka na dyan ah. Her natural habitat. Kami kain guys. Solid dito, grabe. Napakasarap, buncha. Grabe, napakasarap ng meat. Grabe lahat. Meat, sabaw, ano ba? Kahit yung seafood spring roll, grabe, napakasarap. Nakakamiss dito sa Vietnam pagkain nila.
guys, welcome sa aming room. Sikat tong room na ganito dahil dito sa dumadaan na to. So ayan. Dito na kami sa room. Medyo nagpapahinga lang haba nung biyahe kanina sa bus. Then kumain. Ganda ng room. Marami pang pwedeng pagbukan dito pero kung yung ganda ng room tsaka yung magandang views, ito yung parang medyo nasa gitna. Meron pang katabi na parang mas high-end pero ito parang high-end na rin to Ang ganda na rin Ito yung ibang mga rooms. Pero yung view ito. Yan, may dumadaan na trend dyan. Parang siyang single na trend lang pero ang ganda ng itsura niya. Welcome ulit sa Sapa, Vietnam. Kung titingnan nyo sa mapa, kung i-compare nyo sa Pilipinas, para siyang Sagada mula sa Hanoi. Nakita ko yung distansya, almost same din kung Manila to Sagada. Sobrang mafag din dito and talagang malamig siya. Buong biyahe nung papunta ako, twisties kasi siya So, mataas din talaga dito. So, dito sa Sapa, Vietnam, ito yung sikat na trend dito na talagang tourist spot. Tapos may mga hotel na nakapaligid sa kanya. Ito yung view niya. Try nating zoom in. Ganda no? Ganda rito. Compared dun sa Hanoi, mas tahimik dito and syempre, mas konti yung tao dito kasi nga mataas siya, hindi siya biro puntahan. Marami ng dito, establishment. Sakto lang yung lamig niya. Mas masaya mag-vlog dito guys. Wala nang maraming motor. Mas tahimik. Evening guys, lakad na kami para maghanap ng dinner. Grabe, sobrang lamig. 7 PM pa lang dito pero sobrang tahimik. Nasa 12 degrees Celsius ngayon yung lamig guys. So guys, may nahanap kaming kainan. Yung usok. Oh. Ito na yung takeout namin guys. Take out na lang kami kasi medyo busog pa. Pero mamaya gugutumin. Grabe yung fog guys. Ewan ko lang kung nakikita nyo sa camera pero ito pala yung hotel namin guys. Lado Homestay. Ganda siya. Yung price niya parang sakto lang Parang medyo sakto na parang gitna siya ng mura and mahal. Dinner for tonight guys. Welcome to the best view Sapa. Pero yung view wala pa Okay lang, ganun talaga dito, ma-fog talaga. Ganda ng ambience dito. Dari ng tugtugan, very calming. Fit check, kita ba? Pala yung motor ko guys, Matic, Honda Airblade. Motor natin. Matic na lang ginawa para may compartment.
Sinuli na namin yung motor, medyo gabi na rin kasi. May ibang araw pa naman na mangyayaran ulit kami ng motor. Lalakad lang kami to have dinner. Balak din namin magkape. Siya dito, very chill. Sapa. Morning guys, another day here in Vietnam. Say hi. You say hi. Ganda ng kasama ko. Fashionista. Well, dito na kami kumain ko. Check out na kami doon sa unang accommodation. Iniwan muna namin doon yung mga luggages. Hanap muna kami ng makakain this lunchtime. Guys, lumabas lang kami ulit. I-check-in lang doon sa pangalawang accommodation. Maganda yung pangalawa. Maluwag din. Tapos mas malapit kami dito sa sentro. Yung parang rotonda nila dito. Yan guys, yung pupuntahan namin, wala eh. Ano pala, sarado na siguro. Tingnan nyo na lang yung magandang view. Bunawi Rice Terraces. Hindi kami kaya ng motor. Tulak na lang na ganyan. Kaysa mag-overheat. Tara. Let's go.
Ito pala motor natin ngayon guys. Sumunod doon sa aking Novo Classic. Kung sa atin Novo Z, dito Novo RC sa Vietnam. Let's go. Kutan lang natin ang ating Novo RC. Novo MX sa Thailand pero dito nga sa Vietnam. Yan. 125 liquid gold. Pogi ah. Parang may projector pa siya dun. Pakita ko sa inyo yung compartment guys. Maluwag din eh. Oh. Parang Novo rin talaga. Lalim niya no. Kasyang-kasya yung mga gamit. Nag-rides lang kami. Naghahanap ng mga pupuntahan. Tapos may nakita kaming view deck dito. Ayan yung daan no. Ganda rin ang daan dito. Eh. Ganda oh. Go. Guys, alis na tayo. Almadi. Ano siguro? Dapat na. Guys, balik na kami siguro kasi napapansin ko puro twisties tapos puro putik. Kung mag-isa lang ako siguro kaya ko pero syempre may angkas tayo and yung gas tinatansya ko lang kasi di ko alam kung may gasan pa rito eh. And di ko alam kung hanggang saan yung sementado. Tapos 6 kilometers pa, di ba? Hanap na lang kami siguro sa bandang main road na lang talaga. Ayun. Pero saya, adventure. At least na-try namin. Adventure! Let's go! Gigilid ba tayo dito? Coming! Buti ba yung isang pinunta natin? Masa? So yun guys, akala namin hotpot na yung pinaka-order namin. Akala namin di na nila na-gets. Pala parating pa lang tong i-grill. Dami naming pagkain ngayon. Yan ay pork. Ganda. Ito ba talaga yung order mo?
Grabe busog mga tol. Yan, nakita nyo ba? Dyan yung kinainan namin. May secret pathway. Medyo concerned lang kami kasi siguro, ano ba ngayon? Weekdays? Weekdays ba ngayon? Weekends? Sunday ngayon. Kasi kami lang yung tao, so sana hindi sila malugi kasi maganda dun sa kanila eh, ang daming pwesto. Tapos ang order namin parang grill. Akala namin yun na yung may binigay kasing meat kasama dun sa hot pot. Akala namin yun na yun. Akala namin miscommunication. Tapos nung parang kumakain na kami ng hot pot, maya may dumarating na maraming meat tsaka yung grill. Pero kasi dahil namin kinain. Hindi pang dalawang tao. Pang-apat na tao na ata yun. Pero okay naman. Mura lang eh. Definitely recommended yung pinuntahan namin. Yun guys, uwi muna kami. Kain tulog lang kami dito. Parang wala kasing mapupuntahan eh. Tingnan nyo naman no. Napaka-dilim eh. Parang wala rin talaga mapupuntahan. Enjoy na lang natin yung mga delicacy nila. Guys, ito na yung last full day namin dito sa Vietnam. Masaya na yung last day namin dito rin sa Sapa, Vietnam. Ganda rito. Kahit parang mahirap siyang puntahan, marami na rin silang establishment dito, mga kainan. Lahat parang kompleto na. Yung lamig dito, okay lang. Hindi nagbabalat yung mukha ko. Humid siya. Yung may fog, ganun. Kasi usually pag malamig, parang nagbabalat yung mukha ko. Solid experience dito sa Vietnam. Bukod sa masasarap na pagkain, mura lang din yung mga pagkain, mga bilihan. Hindi ganong maubos yung budget mo dito. So, mamayang gabi, biyahe na ulit kami ng bus, yung mahabang biyahe. Yung parang pwede kang mahiga na bus. Pero yung bus na yun, diretso na ng airport. Dinner, takeaway. Chicken fried rice. So guys, nandito na kami sa airport. Ako na lang yung magpapaalam ngayon. Si Mrs. nasa loob na, medyo napagod sa biyahe. First time ko dito sa Vietnam. Honestly, nung una medyo nagulat ako kasi medyo sanay ako na parang tahimik lang na lugar. Pero nung kalaunan, di ba parang Pilipinas lang siya, medyo mas mabusina lang sila. Doon sa Hanoi, isa pa sa solid na maganda rito yung klima, maganda, malamig. Yung pagkain, sa buong trip namin parang wala akong hindi nagustuhan na pagkain. Siguro yung take out lang. Siyempre pag take out naman talaga nababawasan yung ano niya, 'di ba? Masaya din naranasan ko dito sa Sapa kasi mas konti yung tao and parang sagada, malamig talaga. Masaya talaga dito sa Vietnam and yun nga yung nabanggit ko nga before, bilihin sakto lang, hindi siya ganong kamahalan. So ayun guys, maraming salamat sa pagsama. Rainiel po. See you on the next vlog po. Bye-bye.